Ilang taon ka na umakit ng bundok para kumuha ng kawayan? 2 lang. Binayaran pa ako pinapambahan ko nung pumasok. Mahirap po yun. Pag nangapa ako ng buo, mahirap yun itakin. Sino yung nagturo sa'yo kumuha ng kawayan? Daniel. Pangunguha lang po ng buho namin, nagkakilala po. Paano mo malalaman na okay na siya sa hindi? Maano po siya, madilaw, tapos po maano siya, matigas na po siya. Matigas na. Hanggang pa yung tunog. Paano pag hindi? Alin yung halimbawa? Yun po. Diba? Magkaiba ba ng tunog? Oo. Sabi niya po, sabi daw po, baka mabagsakan. Nagtataya-tayakan kami doon at ang gagadak ng gumanto po ako. Nagrararo kami lahat doon dati. Yung maliit pa lang ako. Nasugatan ka? Dito po na ano pa ako dito tapos dito po sa may mata. Ilan na nakuha mo? Ilan na nakuha mo? 5? Ilan? Ilan? 5?
Mahirap ba? Manguha? Paano yung kasama mo hindi nakakarinig? Inano ko ng maliit na bato, binabato ko po sila para makaano sila, makarinig. Minsan po, minumustahan ko kung nakailan na siya. Kaya sabi niya po sa akin na ano daw po, okay na. Kaya pagka tatali na kami, tapos aalis na po kami. Tuwing kailan yung ginagawa? Kahit ano po, kung ano araw po, basta may gawain. Kada kuha ilan? Minsan po nakakakuha ko ng 20. Sa isang kuhaan? Opo. 4 na bagay. Ba't kailangan kumuha? Para po kami, makaano ng pagkain. Pag wala po kaming nakuha, wala po kaming pagkain, kailangan po talaga kumuha. Hindi ka ba naiingit sa ibang bata na naglalaro lang? Nadaganan ka na ng buho? Opo. Nung nadulas po ako, nagano po ako sa dibdib. Tapos hindi po nakahinga ng maayos. Iniwan ko na lang po yung buho ko doon. Pumapayag na lang po kasi gusto rin naman po nung bata. Tsaka ipambibili niya ng minsan nagpapabili siya sa akin ng tsinelas, damit, nabibilan ko po pa isa-isa, gano'n. Minsan kasi pag halimbawa nakakakuha siya ng ng 5 piraso, bibigyan niya ako ng 20 pesos. O, pag may 20 pesos na, ibibili ko naman ng tuyo, minsan, saka mantika. Tapos yung 30 sa kanya, pambili niya ng tinapay. Bibili siya ng kape. Nakakaawa kasi 5 buho. Ang isang buho ay sa 5 buho, ilang kilo. Nasa 40 mahigit. Sa liit ng anak ko, payat pa. Kung ako lang, ayoko kasi delikado eh. Gusto ko kung pwede nga lang kaya namin suportahan. Pag-aralin, ayoko kasi kawawa yung anak ko eh.
15. 150 sila. Opo. O, sino tatanggap nito? Dali natin kayo ni Utoy. Hindi ka naman lugi niya, Nay. Hindi naman po. Kasi ang hirap kumuha ng buho. Ang layo. Wala naman nakukuha sa inyo kung 5 piso lang. Kasi malayo. Mabigat yan eh. Kaya nahihirapan din. Kung kalabaw man ang hihila, 20 lang ang karga nila. Mahirap. Magkano pa ang kalabaw? Ay, ganun din po, 10. 10 talaga yung bayan namin. So kaysa kalabaw, sila na lang. Oo, sila na lang para sila magkapera. Kaysa yung kalabaw. Kaysa kalabaw. Pag nangunguha ka ng buho, may binabayad pa siya sa'yo? Wala po, hindi ko na po tinatanggap. Binibigay ko na lang po sa kanila. Para po makatulong po. Naikakambal siya, tapos ipinanganak ko siya na yung kakambal niya nagkaroon ng hydro, tapos siya nagkaroon ng sepsis sa dugo. Tapos noon, tuwing lalagnatin, convulsion, kaya nag-decide yung doktor niya na tanggalan ng tubig sa likod. Tapos simula noon, lagi sakitin siya hanggang 2 years old. Nakapaglakad siya, nasa 3 years old nakapaglakad. Tapos yung kambal niya, yun, namatay yun. Simula nang kunan siya ng tubig sa likod, hindi na siya nakarinig. Ang alam niya lang yung mama, papa, dede, yun yung mga alam niya salita. Kaya hanggang ngayon, wala na siya nababanggit. Ano yung drawing mo? Bahay? Bakit bahay? Gusto mo ng magandang bahay? Gusto mo? Bakit ka naiiyak niya? Wala, naalala ko lang, naawa ko sana ako. Hindi siya katulad kasi ng normal na tao. Bata na nakakapagsalita. Hindi niya nasasabi yung gusto at ayaw niya. Ilan po ang anak niyo? 8. Si RJ po pang ilan? Ano po siya, pang-4. Normal naman po siyang yung pinanganak ko. Kaya lang po nung nagkasakit siya, mga 5 buwan, na over siya sa gamot. Nahulog siya sa sa sahig, nabitawan nung anak kong panganay. Tapos yun nga po, nahulog siya sa sahig, tapos bigla ho siyang nilagnat. Tapos nagkaroon siya ng bukol sa ulo. Hindi pa po agad namin siya naipa-doktor. Pina-albularyo muna namin siya. Tapos nung napa-albularyo po namin, sabi may siya yung bati. Pinadoktor namin siya. Ang sabi, raw po yung may tubig daw po yung utak niya. Kailangan daw pong kunan ng tubig sa likod. Hindi po natuloy kasi nung oras po na yun, kasi hindi naman po ganun yung sa amin ng albularyo na sinabi niya sa amin na wag daw po namin siyang pa-injikan. Yun naman po, sinunod namin yung ganun. Pero nung sabi ho nung doktor na kukunan siya ng tubig sa likod, hindi ho namin ginawa. Parang ginawa ho namin, itinakas namin siya sa ospital.
Tapos nung huli, yun nalaman po namin na medyo may diferensya yung tenga niya. So huli ho siyang natingnan ng doktor, 5 buwang sanggol. Yun lang po. Kanino pong bahay ito, Nay? Doon po sa ano, kay Mang Kokoy. Kokoy Alano po ang pangalan nun. Kayo po ang caretaker. Tuwing kailan po kayo naglilinis? Ano po, 2 beses sa, sa linggo. Minsan, isang beses lang. Binabayaran po kayo dito, Nay? Magkano ang bayad sa inyo? 1.5 nga po linggo-linggo namin dito. Paano po kayo nagkakaintindihan ni RJ? Minsan po may yung isisenyas po sa kanya. Minsan nahihirapan din ako umintindi kasi hindi ko naman ganong naintindihan yung mga senyas niya na Ayun nga po minsan pag nag-uusap kami, hindi ko naman naintindihan yung iba niyang sa akin eh. Kaya hinayaan ko na. Kasi ang kahirapan magawa ng steak matagal. Kumbaga, 3 linggo bago kami makabuo talaga ng trabaho niyan. Kaya mahirap. Ang buhay namin sa araw-araw, ganito aming trabaho. Mag-steak. Ang pinakampahinga ko ay maglaba. Yun ang aking buhay. Matagal na ho kayong gumagawa ng steak? 12 taon na. Ito ay minana ko pa sa aking magulang. Bakit hindi mo naisip na magpalit ng hanap buhay? Kasi po, dahil taglay po na ako, wala po ako pinag-aralan. Dahil lang grade 4 lang po natapos ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, pag hindi kayo tumulong, hindi kayo makakasabay-sabay mag-aral. Pag uusod-usod kayo, kung Sabado at Linggo, wala namang pasok, hindi tumulong kayo, may panggastos tayo, may pambaong kayo. Pero syempre pa hindi ganun yung gusto niyo sana. Sana ho. Ang gusto ko, maaluan sila. Hindi pa kaya namin mag-asawa eh. Sabi ko nga, may edad na rin ako eh. Kuya Daniel, what's the second one? This is Delta. Pulmonary bench. Parte ng puso. Pulmonary? Bench. Okay, pulmonary veins. What else? Ano pong pangarap niyo po para sa mga anak niyo po? Makapagtapos ho sila ng pag-aaral. Kaya nagsisikap kami mag-asawa para maigaod man laan sila kung kakayahin. Sabi ko nga, hanggat makakaya, mag-aaral sila. Pag hindi na kaya, edi tulong-tulong muna para yung isa muna pa tatapusin. Count your heartbeats. Bilangin kung ilan yung heartbeats ninyo. Minsan po na din po kasi sa murang pa lang niya na tumutulong na siya sa pamilya. Pero hindi ko rin po naman na ipagbawalan kasi hanap buhay din naman po para sa kanila. Nakaka-apekto ba yun sa pag-aaral? Opo. Kaso lang po, minsan po nakakabawi naman po siya. Nag-aaral po siya, tumututok po kapag po nandyan. Pero gusto ko po mag-college. Pag hindi po namin kinaya, hindi po ako mag-aaral ng college. Pag kinaya po, mag-aaral po ako. Paano pag hindi kinaya? Ay, hindi lang po ako mag-aaral. Ayos lang sa'yo. Opo. Bakit?
Para po makatulong na lang ako sa ano ko, magulang. Sino pa din nag-check? Alam na. Mamaya. 2 times 5, 7. So 6 times 7, 44. Last comment sa sumagot. Kahit po may kapansanan si MJ, makikita niyo po na talagang nagsisikap yung bata na matuto. Kahit po minsan na mahirap niya kaming maintindihan, mahirap namin siyang maintindihan, pero nagpupursige pa rin yung bata. Hindi ka ba nahihirapan kasi nasa regular class ka ngayon? Our lesson last Friday. Marunong kasi yung batang magbasa sa lip read, marunong siya nun. So, sa pamamagitan nun, parang nagkakaintindihan din naman kami, kahit pa paano. Nung nag-aral siya dyan, sinabihan siya na abnormal yung anak ko. Sinugod ko yung bata. May nanay nga ako sinugod dyan eh. Sinabihan yung anak ko na abnormal. Sabi ko, lamang lang yung anak mo sa pagsasalita, pero sa utak, mas lamang yung anak ko sa'yo. May pamasahe ka ba? Wala. Wala. Magkano baon mo sa wallet mo? Magkano? Si RJ po, ano po ang, hindi na siya nag-ano na? Hindi po. Hindi siya na-enroll. Bakit po? Yun nga po ang naano ko kasi yung sa diferensya po ng tenga niya, baka lagi awayan ng mga kaklasmate. Yun pong dahilan na isa ko pang inaalala ko bakit hindi ko na ipa-enroll siya. Ano po huli niyang natapos? Grade 2. Lagi po siya umuwi. Nag-iiyak at nagsusumbong sa akin na naaway daw siya ng mga classmate niya. Pinapagalitan siya ng teacher. Dahil sa hindi nga po siya makarinig. Yung pag magsasalita ako, yung pababasahin ko, iba po yung nasasagot niya. Kagaya po ngayon, yung tinuturo-turuan ko siya magbasa, dito sa letra ng makakadalo, ang sinasagot niya po, pagbabago. Ano pong pangarap niyo kay RJ? Para kay RJ? Ano, yun nga, yung makatapos rin siya. Kahit ganun sana na may diferensya, makatapos din po siya ng pag-aaral. Kasi nararamdaman ko rin naman po sa akin, dahil sa rin ako magulang, hindi rin po ako nakapag-aral. Yun po ang gusto kong mangyari sa mga anak ko. Ano po ang natapos niyo ngayon? Ano lang po, grade 1 nga lang po ako. Eh, yun nga po, hindi nga po ako nakapag-aral ng magulang ko kasi dahil din sa kahirapan, tapos nagkahiwalay pa sila. Nagkawatak-watak kami. Ang pamilya ko. Ay, naiyak po ako. Po.
Bakit dito kayo kumakain? Hindi kayo sa school kumakain? Walang kasamang kapatid kong kumain dito. Sinasama mo si kuya? Gusto ko nga sana makapasok siya sa SPED para matutunan niya lahat kung paano magbasa. Kasi naiingit ako eh. Gusto kong pag-aralin siya sa SPED. Kaso di namin kaya. Ang pakalayo. Gusto ko lang, kahit dito lang sana, kahit isang buwan sana, ay kahit isang linggo, may SPED lang magturo. Masaya na ako para sana ko. Anong sira? Anong sira? Alin? Ito? Bakit? Ayaw? Alin lang hindi gumagana? Hindi gumagana yung gulong. Sabi niya sa akin, pag nagkapera ako, yung parang sa sign language niya, pag nagkapera ako, may bike siya dyan, mountain bike. Pag nagkapera siya, gusto niya nang ipaayos yung bike niya. Ilang beses ka nang tumanggap niyan? 4 po. Simula Grade 1, hanggang grade 4. yung ano, ba't di ka nakatanggap last year? Wala po, hindi ako nagpapasok minsan. Bakit? Nagkano po, stick. Tumutulong po. Uma-absent ka na. Opo. Gusto po niya mag-aral. Gusto niya maanong electrician. Marunong kasi siya magkukumpuni ng aming kasangkapan. Parang hindi kaya, pero titikapin para matupad yung pangarap. Mas madali po kung may makina. Kumbaga, ang hirap nyo, tulit, ano na lang, baak. Tapos yung tulit, doon mo na lang siya ilasasalpak, lalabas na lang siya, linis na. Wala nang problema. Tinanong ko sa kumpare ko, sabi ko, may mabibili bang halagang 3,500? Sabi niya, Mare, wala kang mabibili niyan, nasa 10,000. Sa amin pong mahirap, wala pong karapatang mapagod dahil wala po naman ibang tutulong sa amin kundi ang aming sarili laang. Ganito po, bigla nabitawan ko. Dumasos yung kamay para sigat ako dito. At tapos, ngayon, hindi ka natatakot? Hindi po. Bakit? Malaki na po ako, kaya na yan. Ano pa may paglilingkod ko sa inyo? Ay, ano po, sir, ito po anak ko.
Yun nga po, gusto ko po ma-enroll siya uli at makapag-aral uli. Ba't hindi siya naka-enroll ngayon? Hindi ko pa ho agad siya naikot kasi nung sinasabihan kong papasok siya, medyo magulo pa po yung ano niya, yung isip niya. Yung nahirapan daw po siyang mag-intindi sa sinasabi ng teacher. Dahil sa condition niya. Opo. So katulad din siya ni MJ. For the meantime, ipasok talaga natin dito at sama natin sa regular muna. And then, ang gagawin ko, ihahanap ko siya na mga kasama niya kung hindi man dito. At dapat kasi makabuo tayo at least 3 na mga katulad niya para merong makukuha, mag-request tayo ng isang teacher na SPED na magko-concentrate sa kanila. Kawawa po yan. Umiiyak po yun sa akin eh. Pag nawala ko doon, naanap po ako nandun eh. Mahal ko po sa inay. Nay, ano ba't po nasa loob na ito? Para kay matuyo, lalagay sa apoy. Simulan. Umulan. Kasi pag ayun ng bata, nangingitim. Pag nangitim, Hindi na pwede. Tatapon na nila yun. ayaw bilhin. Pag Ayaw bilhin. umulan, problema yan. Yan, problema na yun. Apoy na yun. Kailangan gatong ka ng gatong hanggang matuyo. Naabot ba tayo sa, sa delivery? Paapot yan. Bukas. Next, letter D. 142. Isulat ang expanded form. Nabahala rin po ako kasi yun nga pong nano ko, dahil mag-aaral siya. Nano ko, baka siyempre pag hindi po agad nakarinig, baka mapagalitan ng teacher. RJ. Hindi ko po alam kung paano ko po siya i-handle kasi po first time ko pong magkaroon ng estudyante na kagaya niya. Pero as yung time po ay dumadaan, nakita ko naman po na hindi siya masyadong iba din sa mga kaklase. Gusto ko rin po makatapos siya. Tutulungan po namin siya rin hanggang sa hindi ko lang rin masasabi kung talagang hanggang saan namin siya kayang igapang sa pag-aaral. Award sa'yo yan? Award? Masaya ka? Kasi may award ka? Sabi ko nga, pag nakatapos ka, gusto niya, pulis. Kaso, posible. Baka imposible ng pangarap niya. Saan doon nakatira si MJ? Dito. Tao po. Tao po. Hoy! Hindi ka nahihiya. Oh, musta ka na? Ay, sorry. Oh. Oh, ba't umiiyak? Matagal na kayong hindi nakita. Mga 2 taon na po eh. Pinanghinayang mo ako kasi marunong naman tong bata eh. Tsaka nakita ko yung pagpupursige niya talagang mag-aral. Tuwing maaga pumapasok yan. At saka nag-aaral din talaga ng mabuti. Kaso
Yun nga, nagulat na lang ako biglang isang araw, hindi na pumasok. Magaling siya marunong siya Sayang din Kaya malapit din siya sa puso ko kasi masipag. Tsaka habang nandoon naman siya sa loob ng classroom, nakikita ko na talagang masipag siyang mag-aral. Minsan nakikita ko pagka uwian na, naglalakad lang yan. So doon ako na natatouch na para makapasok, lalakarin niya yung papunta dun sa jeep sa bayan. Yan saka siya sasakay. Nalaman ko na 3 sakay pa pala, ang layo nung biyahe. Kaya parang gusto kong matulungan din siya na makatapos. Kaya hinahanap ko talaga. Bakit kami iyak? Bakit kami kasi siya nakakaintindi kay MJ, nakakaintindi. Ang DepEd po ay may ino-offer din po na alternative learning system para sa mga kagaya ni MJ na medyo meron na rin pong edad. Kasabay din ito, meron din pong SPED. So, pwede ho kaming magtulungan ng alternative learning system at ang SPED para makapagbigay sa kanya ng tamang edukasyon. Kahit di niya ako naririnig na siguro mapapanood niya. Na mahal namin siya ng papa niya, ng kapatid niya. Gagawin ko yung lahat para sa kanya. Walang pwedeng sumakit sa kanya. Ready na tayo, ha? Sige, relax ka lang. Hello, RJ? Naririnig mo ba ako? Pakitaas yung kanang kamay kung naririnig ako. Yung tunog, toot, ganon. Toot, ganon. Toot, 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 toot. Hindi? Meron? Yung initial assessment is maganda yung eardrum niya. So, mukhang hindi because of infection yung cause ng hearing loss niya. Ngayon po, sa tingin ko po, meron pa naman po itong pag-asa, si RJ po. As long as magagawa po natin lahat ng eksaminasyon, tapos nun ma-refer natin sa specialista po natin, mukha pong meron siyang pag-asa makarinig. Pagka natapos natin yung mga hearing test para ma-detect kung saan po talaga yung hearing problem niya po, ma-trace natin yung hearing loss kung saan. Pwede po tayo mag-surgery ng cochlear implants po or pwede yung hearing aids po. It can range from around 10,000 to kahit 60, depende sa kind of hearing aid. Umaasa naman po ako na hindi naman siya tuluyang hindi makakarinig. Kung sakaling baka mapag-ipunan rin po namin kahit konti, baka sakaling po maibalik namin siya.
years na. Yung pang banana cubes, 10 pesos. Yung pang barbecue, 7. Yung pang pitball, 5. Yung pang isaw, 20. Kasi ano yan. Tapos yung pampugo rin, 20 rin sa bundle nun. Mura nga. Kaya lang, tiyaga lang kami at wala talagang pagkunan. Ganong hanap buhay. Kano? 2,200. Ilang sako yun? 3 kalahati. Ilang linggo mong trinabaho yun? 3. 3 linggo. And babawas pa dyan yung krudo ng sasakyan. Mabawas pa. Magkano? Mga 300. 300. Magkano matitira? 1,960. Pagkakasyahin mo yun na ilang linggo? Pagkakasyahin na yun, anak ko nimo. Itipili na yun para magkasya. Sabi ko nga sa kanila, hanggang may buho, tuloy tayong gagawa. Dahil sabi ko hanggang malakas-lakas pa kami, kaya ko kayong pag-aralin hanggang may buho pa. Kaya nga po pangaral ko sa mga anak ko, matitigas sa mga ulo. Dahil sabi ko, kahit kami naghihirap, gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral. Huwag kayo gumaya sa amin na walang pinag-aralan. Hanggang kailan ka mamumuha na? Hanggat meron pa po. Hanggang pagtanda? Ano po ang trabaho namin eh. Wala po kami ibang trabaho kundi mag-stick.